Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito na muli dinala mo kami, Panginoon, ng ligtas sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin, papurihan. At Lord, sa umagang ito, inihiling rin po namin, Panginoon, na ikaw po ang magpatawad sa lahat ng aming mga maling nagawa. Sa aming po mga kasalanan at karumihan, Panginoon, nawa po, Panginoon, huwag mo po inyong tingnan pagkos ang aming pagpapakumbaba na kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, at nagnanais na maramdaman ang iyong presensya sa umagang ito. Lord, inihiling namin, Panginoon, na kayo po ang mag-anoint sa lahat ng mga tao na tatayo sa pulpitong ito, God, sa mga manunugtog, sa mga awit, hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ang pakikibisan ng iyong banal na Espiritu, O God, ang lumukop sa bawat sulok ng lugar na ito, Lord. Inihiling rin po namin, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa lang dito, O God. Ingatan mo sila, ilayin mo sila sa anumang kapahamakan. At sa bawat kapatid naman namin, Panginoon, na nakakalimot, kilusin mo ang kanilang mga espiritu, Panginoon, at ipaalala ang dakilang gawain na ito, God. Lord, inihiling rin po namin, Panginoon, ang patuloy na pag-aanoin mo rin sa magdadala ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa na naririto, God. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang maramdaman ng bawat isa at ang iyong presensya ang lumukop sa bawat isa. We claim victory this morning, O God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Everybody say amen. God is good all the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Hallelujah. Simulan natin ang taong ito na may masiglang umaawit sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord.
within us. Sa apat na sulok ng lugar na ito, nandito ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. Jesus, we magnify your name, O God. Hallelujah. Jesus, Jesus. Pupurihin ka,
party, kahit anong concert, kahit anong pelikula, ang pagsasama-sama sa pagpupuri ng mga mananampalataya. Amen? Na-miss ko kayo mga kapatid. 2 weeks tayo online, pero iba talaga ang pakiramdam kapag sama-sama tayong nagpupuri sa ating Panginoon. So, welcome ulit. Magandang umaga at magpalang taon para sa ating lahat, para ganoon din para sa lahat ng mga kasama natin na nanonood. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo kung saan man kayo sa parte ng mundong ito. Kung ikaw ay first time na nanonood o umattend dito sa Next Level, we welcome you at salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa dahil sa araw na ito, pinili ninyo ang Panginoon bago ang kahit ano man. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. At syempre mga kapatid, ang pinakamainam sa New Year ay yung pagkakataon na magtago natin o maitama siguro yung mga bagay na hindi naging masyadong okay sa buhay natin noong 2023. Di ba? Pinakamagandang paraan na gawin yan ay meron po tayong goal. Meron tayong adhikain, meron tayong minimiti sa ating mga buhay. At kung paano ang mundo ay naglalagay ng kanilang mga New Year's resolution, tayo po ang nakagawian natin ay maglagay po tayo ng church goal. At the 2024, our church goal is to connect. Ayan, connect. Ang ating pong working verse will be Ephesians chapter 4, verse 16. Sa NIV version po, ang sabi dito, from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. At napakalaga po talaga na mag-connect mga kapatid kasi kung iisipin po natin from 2019, parang 3 taon po tayong nakahayatos. Diba po? Parang nagkanya-kanya tayo ng mga buhay, hindi na natin maintindihan ano bang gagawin natin, ano bang plano natin sa buhay, meron pa bang kasunod yung mga buhay natin. Nagkaroon ng pagkakataon na hindi natin alam, mabubuhay pa ba ako? Diba? Yung mga tinamaan ng COVID, dumating tayo dun sa point na kaya ko ba ito ma-survive? Amen? Pero itong taon na to ay ilagay po natin siya sa pag-connecta at for the month of January, we will be focusing on connecting with God. So tayo pong lahat mga kapatid ay maglagay din ng ating kanya-kanyang mga faith goals. So pwede pong gamitin din natin yung church goal natin as our faith goal, pero we are kumbaga giving everyone, na encouraging everyone na maglagay din po tayo ng mga kanya-kanya po natin na ninanais para po sa ating Panginoon, sa paglilingkod natin sa Kanya, paglilingkod sa kapwa, at pagpapalakas po ng ating pananampalataya. Tayo po sumandaling po at manalangin sa ating ginawang pambinigay. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, for always providing for our needs. Salamat, Panginoon, sa pagkuhanan po namin ng lahat ng mga aming tinatangkilik. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga handog at ikapon ay pinagkaloob na ito na nanggagaling sa puso ng aming mga kapatiran. Patuloy po na palaguin niyo ito, Panginoon. Hallelujah, ang lahat ng kanilang tinatangkilik. Bless the works of their hand, Panginoon. At lalong-lalo na napalaguin mo po ang gawain namin, Panginoon, upang marami po pong tao ang makakilala at tumanggap ng iyong banal na kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa araw na to, and we give back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At tanggapin po natin ang mga gawa ng ating Panginoon sa umagang ito. Magiging natin si Elder Gan. Ay may nagagalak sapagkat sa isang buong taon ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. At muli, sa taong 2024 ay naniniwala po tayo na lalo po tayong sasamahan at pagpapalain natin. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga gawa.
Acts chapter 17. Babasahin po natin sa verses 22 to 31. So naka-flash po sa English, babasahin po sa wikang Tagalog. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi niya, "Kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maabuhak nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo naman sa Kanyang lahi. Yamang tayo may lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng tao. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Tayo pong lahat ay sumandaling yung po, tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos-lubos ang pagpupuri, pagpapasalamat, sapagkat muli ay dinala mo kami, Panginoon, sa lugar na ito. Pinagsama-sama mo kami, Panginoon, upang kami ay makapagpasalamat, makapagpuri, at higit sa lahat, O Diyos, ay muling makarinig ng iyong mga banal na salita. Ama, sa pagkakataong ito, kinikilala po namin ang kawalan ng kakayahan ng iyong lingkod na itinindig sa aming harapan. Gamitin mo siya, Panginoon. Humihingi po kami ng tulong na ikaw ang siyang maglangis sa Kanya. At ikaw, Panginoon, ang magsalita sa amin sa pamamagitan ng Kanyang nalabing. Hayaan mo, Diyos, na dumaloy ang biyaya mula sa iyong mga banal na salita sa pamamagitan ng taong ito. Ama, ikaw rin po, Panginoon, ang magbukas ng aming mga puso, magpalambot ng aming mga puso, at magbukas ng aming mga pangunawa sa lahat ng aming maririnig. At hayaan mo, Diyos, na pakinabangan namin ng lubos-lubusan ang iyong mga banal na salita. Maraming pong salamat sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makababalik po tayo sa ating mga upuan. Palakpakan
Palakpakan natin ang ating Diyos. Katulad ng sinabi ni Sister Jean, ang ating pong goal, ang ating theme for 2024 is to connect. Now, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay ang isang tema. At gusto ko po itong katanungan ito ay maging katanungan ng bawat isa sa atin, sa ating mga sarili. Who is God in my life? Sino ba ang Diyos sa ating buhay? Now, yung pong ating binasa, just to give you a backgrounder, si Apostol Pablo po ay tumungo, nagpunta ng Thessalonica. Kung babasahin po natin from verse 1, siya po ay nagpunta sa Thessalonica. At sa kanyang ugali, sa kanyang nakaugalian, pumapasok po siya ng mga sinagoga at nakikipagkakilalanan sa mga taong nandoon, sa mga Hudyo. At sa pagkakataong ito ay siya ay ipinangangaral niya ang ating Panginoong Hesukristo. At maraming mga Hudyo ang nainggit o nagkaroon ng inggit sa kanya sapagkat marami pong mga nakakarinig ng kanyang pangangaral ang tumatanggap, naniniwala. At maraming mga Griego, mga babaeng mahusay sa kabanalan ang tumatanggap doon sa pangangaral ni Apostol Pablo. At dahilan doon sa pagkaingit ng ilang mga Hudyo, pinuntahan nila itong si Apostol Pablo. At nung hindi nila ito abutan doon sa Thessalonica, ay ang hinuli nila ay si Jason na tumanggap sa kanila. At ang sabi nila, itong mga taong ito na sina Apostol Pablo kasama si Silas at yung ibang mga alagad ay itinitiwarik daw ang sanlibutan sa kanilang ginagawa. Na ang ibig sabihin, meron kasi silang ipinangangaral na bago. At yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos noon, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpunta ng Berea. At pagdating sa Berea, nangaral ulit siya sa mga sinagoga. At nung mabalitaan ng mga Hudyo na nagpunta rin doon, si Apostol Pablo doon, na ipinangangaral ang ating Panginoong Hesukristo at ang pagkabuhay ng maguli mula sa mga patay, ay pinuntahan nila ulit sila si Apostol Pablo. Kaya ang ginawa ng kanyang mga kasama ay dinala si Apostol Pablo sa Atenas, in Athens. Pagdating sa Athens, ay naiwan doon si Apostol Pablo. At habang hinihintay niya yung kanyang mga kasama, ay muli siyang pumasok doon sa sinagoga. At katulad ng kanyang nakaugalian, ipinangaral niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinangaral niya na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Kristo, na si Jesus ay ang Kristo. At ang pagkabuhay niya maguli. Nung marinig ito ng mga taga-Athens o taga-Atenas, ang mga taga-Atenas kasi meron silang ugali na kapag sila ay nakarinig ng bago, ay gusto nilang siya sa atin. Gusto nilang marinig yun. Kaya ang ginawa nila, itong si Apostol Pablo ay pinuntahan nila at dinala nila at itinanong sa kanila, ano ba yung bagong aral na ipinangangaral mo? Now, si Apostol Pablo, nung siya ay nandoon na sa Atenas, nakaramdam siya ng inis, nakaramdam siya ng galit sa
sa kanyang puso. Sapagkat sa pagtingin niya doon, ay nakita niya doon sa Atenas ang maraming mga Diyos-Diyosan. Okay? Sapagkat ang lugar na yun talaga ay lugar ng mga pagano. Now, nung tanongin siya ng mga taga-Atenas, yung pong ating binasa, yun po yung pagpapaliwanag na ginawa ni Apostol Pablo. Tumayo siya doon sa Areopago o doon sa Mars Hill. Ito po ay isang burol na mabato. Doon siya itinayo at pagkatapos nagsalita siya doon. At yun pong ating binasa ang kanyang sinabi. At ang sabi niya, napansin ko na kayong mga taga-Atenas ay lubhang relihiyoso. Sapagkat marami talaga silang mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Now, ang sabi nila, napadakoy ka ang aking paningin doon sa isang nakalagay doon sa itaas, sa isang Diyos na hindi kilala. To the unknown God. Now, dito po nag-zero in si Apostol Pablo. At sabi niya, yaong Diyos na inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang ibinabalita ko ngayon sa inyo. Na yung Diyos na yan na inyong sinasamba, ang Diyos na ito na ipinakikilala ko sa inyo ay hindi katulad ng mga Diyos na inyong sinasamba. Ang Diyos na ito ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Okay? At lalong hindi rin siya kinakailangang paglingkuran ng mga tao na para bagang siya ay nangangailangan ng tulong. Sabi niya, hindi kinakailangan paglingkuran na kagaya ng mga binubong ginto, pilak, at mga bato. Ang Diyos na ito na ipinakikilala ko sa inyo, siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng hininga. Siya ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tatanungin ko kayo mga kapatid, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Sino yung mayroong Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Wala Diyos yun, di ba? Now, idako natin yung sinabi ni Apostol Pablo dun sa banal. Ang sabi niya, yung Diyos na yun, siyang nagtakda ng mga kapanahunan, nagtakda ng mga lugar kung saan ang mga boundaries. Kaya, kung mapapansin nyo mga kapatid, merong Pilipinas, merong US, meron pong iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar na talagang idinagay ng Diyos sa iba't ibang lugar sa kanya kapanahunan na iisa ang layunin. Ano ang sabi ng Diyos? Upang hanapin nila ang Diyos. At baka sakaling makita nila, yun ang sabi, baka sakaling maabuhat nila. Na kung tutuusin, ay hindi naman malayo sa atin. Bakit? Sapagkat sa Kanya, ang sabi niya, tayo'y nangabubuhay at tayo ay kumikilos at tayo ay mayroong pagkatao. For in Him we live and move and have our being. Now, ang sabi niya, ito po yung pinakamaganda sa lahat. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na yan, ngayon sa panahon natin, ang sabi, lahat ng mga tao sa iba't ibang dako ay dapat mga sisi. Sapagkat malaking kahangalan ang ginagawa
ng mga tao na sumasamba doon sa nilalang at hindi sa lumalang. Dito mga kapatid, marahil hindi na po bago sa inyo ito, na napakalaking kasalanan ng mga Israelita sa ating Diyos nung sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At yun ang naging dahilan kung bakit sila ay pinarusahan ng Diyos, dinala sa pagkabiha. At sa pagkakataon nito mga kapatid, ay nais ko pong tingnan natin at itanong natin sa ating mga sarili, nakalipas na ba yung pahangalan natin dito sa sinasabi ni Apostol Pablo? O meron pa rin hanggang sa ngayon na naniniwala at sumasamba doon sa mga bagay na nilalang? Incidentally, January 6, kailan ba yun? Tapos na. Kahapon. Hindi pa kahapon yung Quiapo. The Black Nazarene. 9 ba yun? Actually. Sa 9. So makikita po natin, ang sabi ng ating Panginoon, sa lahat ng dako ay dapat nagsisisi, magsisi na ang mga tao at dahil pinalipas na yung pahangalan. Hindi ba napakalaking kahangalan mga kapatid? Na yung Diyos na pinaniniwalaan mo ay kailangan mo pang pasanin sapagkat hindi naman nakakalakad. Pagkatapos, yung Diyos na yun na sinasabi nilang Diyos, itim pa. Eh kung ang Diyos mo ay itim, meron din namang naniniwala na ang kanyang Diyos maliit. Yung santo ninyo. Di ba? Marami silang mga Diyos na sinasabi. Pagkatapos, lalabas pa yung si Padre Pio. Kung sino-sino. At ang pinakamatindi sa lahat mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, imbis na ang ating Panginoong Jesucristo number 1, ang number 1 ay si Maria. Si Mama Mary. Alam niyo mga kapatid, nanunungkot po talaga ako dito sa bagay na ito. Pumasok kayo sa malalaking simbahan kung kayo ay magmamasid. Tingnan ninyo, ang pinakamalaking picture o pinakamalaking imahin doon ay imahin ni Santa Maria. Santa Maria ba yun? Ang tawag doon? O, Birhen Maria. Si Mama Mary, ang ating Panginoong Jesucristo, kung sinasabi nila, nasa sideline. Di ba? Andun lang sa tabi. Eh kahit na yung nasa tabi na nasa sideline, hindi rin dapat, sapagkat ang sabi sa Biblia, ang Diyos, John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. Kung isang espiritu, hindi ito nakikita. Amen? Ang sabi ng marami, hindi naman namin iga sinasamba. Yan ikay pagpapaalala lang sa amin na mayroong Diyos. Eh bakit mo kailangan alalahanin? Ano ba ang inaalala mga kapatid? Yung nakakalimutan. Hindi ba? Bakit mo kailangan alalahanin kung hindi mo nakakalimutan? Sabi nga nung ating isang professor dati, pag siya daw ay naliligaw, tinanong daw siya ng kanyang nililigaw, ako ba ika ay naaalala mo? Ang sagot daw niya, hindi. Ay bakit? Ay bakit naman kita aalalahanin? Ay hindi naman kita nakakalimutan. Diba? Eh bakit mo aalalahanin ko sa picture kung ang Diyos ay hindi mo nakakalimutan? So hindi talaga. Yung kanilang mga paliwanag, mas saan mo dalhin, mas anong sabihin mo, maling-mali po talaga. Now, sino ba yung Diyos natin? Who is God in our life? Ang number 1 na katabi nga ng ating Diyos
Mga kapatid, our God, 1 John chapter 4, verse 8. Ang sabi dito, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang pinakadakilang katangian ng Diyos na aking pinaglilingkuran, na inyong pinaglilingkuran, na aking pinaniniwalaan, na inyong pinaniniwalaan, at aking sinasamba. Palakpakan natin ang ating Diyos. Yung Diyos kanyang mga kapatid, dahilan sa kanyang pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos na yan, ang naging dahilan upang suguin niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Alam natin ang kwento sa mga Israelita. Sila ang bansang pinili ng Diyos. At maging sa doon pa lang sa unang paglalang, nung magkasala si Adan at si Eva, hindi po sumuko ang Diyos. Yung kanyang dakilang pag-ibig, nais niya na makabalik talaga ang tao sa kanya. At yung mga Israelita, nung panahon na sila ay nabihan sa Egypto, sinugo niya si Moses para alisin sila sa pagkabihag. Can you say amen? Now, sa ating panahon, sapagkat tayo ay makasalanan at alam ng Diyos na tayo ay walang pupuntahan kung hindi ang kapahamakan, dahilan sa kanyang pag-ibig na yan. Pamilyar na talata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Yun po ang kanyang ginawa. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Now, marami ang nagtatanong. Babalik tayo dun sa katanungan. Sino ba yung Diyos sa buhay ko? Yung Diyos na yun, mga kapatid. Yung Diyos na yun. Ang sabi sa unang Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16, dakila ika, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo maabot, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kinakailangan niyang magpahayag sa laman. Siya ay nagkatawang tao. Pag sinabing nagkatawang tao, tao ba siya? Definitely hindi. Nagkatawang tao. Amen. Parang isang tao na hubad na nagsuot ng damit. Okay. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung ginawa ng ating Diyos na pinaglilingkuran, ng Diyos na isang Espiritu, ay inihula na ito ni Propeta Isaias. In Isaiah 9:6, ang sabi niya, for unto us a child is born, for unto us a child is given, and His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, the Everlasting Father. Kaya nung ang ating Panginoong Kristo ay ipanganak, okay? Ang sabi sa Matthew 1:21, sapagkat ipanganganak, sa iyo ipanganganak ang isang batang lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawagin Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Now always remember that there is only one God.
Can you say amen? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Isang Diyos. At yung Diyos na yon, ang sabi sa John 4:24 ay isang Espiritu. At yung Espiritu na yon ay nagpahayag sa laman. Papaano yung ginawa? Sa pamamagitan ni Maria, inilagay niya ang Espiritu, ang binhi. Inilagay ng Espiritu ang binhi sa tiyan ni Maria at siya ay ipinanganak. At ang kanyang pangalan ay tinawag na Jesus. Nung siya ay tawaging Jesus, yung pong pangalang Jesus, ang ibig daw sabihin noon, Everlasting Father. And His name shall be called the Everlasting Father. Kaya, yung Jesus na yon, sino yon? Sino yon sa buhay mo? Yung Jesus na yon, mga kapatid, siya yung aking Diyos na pinaglilingkuran. Yung Espiritu na nananahan doon, sapagkat si Jesus nung siya ipanganak naman yun. But the Spirit within that flesh, yun po yung Espiritu ng ating Diyos, na walang iba kung hindi ang Diyos na isang Espiritu. Palakpakan natin ang ating Diyos. Now, this is my God. Ito ang aking Diyos na pinaglilingkuran. And I hope you understand this. Ngayon din ang ating Diyos. Ano ang kanyang pangalan? Jesus. Kaya ang ating Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang sabi sa Efeso 4:5. Isang Panginoon, bakit? Tagapagligtas. Ang tagapagligtas, iisa rin, ang Diyos. Kaya walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos. 1 John chapter 5 verse 20. Okay. First John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come. Yeah. And has given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true. Even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Diba? Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Now, sino yung Kristo na yan ngayon sa buhay mo? And that's a very big question. Okay. Balik tayo dun sa ating tema. Who is God in my life? Then, who is Jesus Christ in our life? Unang-una, dapat nating makita na yung Diyos na yan, yung Jesus na yan, siya yung lumikha sa lahat ng mga bagay. Amen. He is the creator of all things, including us. Amen. Siya yung dakilang lumikha. Now, ano ang kanyang mga katangian? Ang sabi sa Isaiah 66 verse 1, ayan. Thus said the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you built unto me? And where is the place of my rest? Sabi niya, ang langit ang aking luklukan, at ang lupa ang aking tuntungan. Anong templo o anong bahay ang inyong gagawin para sa akin? At sa anong lugar ninyo ako pwedeng pagpahingahin? Diba? So, ibig sabihin, ang unang-unang, ang isa sa mga katangian ng ating Diyos
Ano to? He is everywhere. He is omnipresent. Okay? As a spirit, He is omnipresent. At kung siya ay omnipresent, ang napakagandang bagay, hindi lang siya omnipresent. He is also all-knowing, omniscient. Diba? Ito yung Diyos na kilala natin. He is omnipresent, He is omniscient, and He is also omnipotent. Meaning, He is all-powerful. Now, open your Bible in the book of Psalms 139, from verse 1. Puntahan natin yun. Psalms 139. Ito po yung napakagandang bagay. Pagbabasahin po natin yung 1 to 6, ito yung pagpapakita na talagang He is an omniscient God. He is an all-knowing God. Sa wikang Tagalog, O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking bigdilan, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-ilalas sa akin. Sabi ni Haring David, itong kaalaman ito, itong ganitong kaalaman ay lubhang kagila-ilalas sa akin. Bakit? Sapagkat alam na alam ng Diyos ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Alam na alam ng Diyos ang iniisip mo ngayong oras na ito. Sapagkat ang sabi, wala pa sa iyong dila, natatalastas na niya. Yung iyong pag-upo, yung iyong pagtayo, alam niya. Because He is an all-knowing God. Now, dadagdagan pa natin, 7 to 12. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumamba ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay. At ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin tunay natatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi nakakupubli sa iyo. God is also omnipresent. He is all-knowing and He is everywhere present. Now, hindi ba napakagandang isipin na ang Diyos na pinaglilingkuran nating lahat ay ganito ang katangian? Walang nalilingid sa Kanya. Lagi. At ang sabi pa, God is all-powerful. Idineclare niya mismo yan. Idineclare niya yan kung sabihin niya kay Abraham. Ang sabi niya, in Genesis chapter 17, verse 1. Okay. Ang sabi niya kay Abraham, and when Abraham was 9 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. I am the Almighty God. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. God is all-knowing. He is everywhere present. And He is the Almighty God. Ang ganitong kaalaman, ang sabi ni Haring David, ay kagila-gila sa akin. At kung ito ang Diyos mo, saan ka mangangalong? Diba? Kung talagang ito ang Diyos mo, ang
sabi nga niya, Psalms 94 verse 22. Ang sabi ni David, Psalms 94 verse 22. But the Lord is my defense and my God is the rock of my refuge. Siya ika ang aking malaking bato na aking kandungan. Wala po tayong ibang pangangandungan kung hindi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakatatalos ng lahat ng mga bagay. Alam na alam niya kung ano ang mangyayari sa atin. Mangyayari pa, alam niya na. Kaya kung tayo sa Kanya nakakaloob, kung meron sa unang mangyayari sa iyo, nanganganong ka sa Kanya kapag humingi ka ng tulong sa Kanya, ililigtas ka niya. Now, meron pong isang pilosopo na nagsabi, naniniwala kasi siya doon sa kanyang malaking Diyos na kahoy. Lagi niyang kip-kip yun. Sabi niya, sige nga ika, kung lumumugi ka itong barkong ito na ating sinasakyan, tingnan mo ika kung sinong magliligtas sa iyo. Yung Diyos mo na sinasabi mong Espiritu o itong Diyos ko? Kasi yun nga naman kanyang Diyos na yun, lulutang sa dagat. Ang nakalimutan niya, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, kahit matakpang ka sa ilalim ng dagat, nandun pa rin ang Diyos. At kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at hindi doon sa mga nilalang, ililigtas Kanya. Kasi hindi niya alam ito. Kaya nga sabi, pinalipas na ng Diyos ang mga kahangalan. Magsisi na ang mga tao sa lahat ng dako. Tapos na ika ang kahangalan niya. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, tandaan natin mga kapatid, marami pa rin tayong mga kamag-anak na nandun pa rin. Pardon me for telling this, nandun pa rin sila sa kahangalan. Let's face it. Now, our thing is to connect. Connect to God, connect to others, and then let others connect to God. Yun po yung ating nararapat na gawin. Kung pinalipas na ang kahangalan, nalaman mo na, alam mo na yung katotohanan, huwag tayong mangimik na magsalita sa ating mga mahal sa buhay. Why? Doon sa ating Bible study in the book of Ezekiel, we are the watchmen of God. Can you say amen? Anong sabi? Kapag ang isang tagapagbantay, kapag nakita niya ang isang tao na gumagawa ng kamalian at hindi niya ito winarningan, hindi niya ito niligyan ng babala, yung taong gumagawa ng masama, mamamatay, subalit ang kanyang dugo ay sisigilin sa iyo. Kaya mo bang, alam niyo, hindi na po ako lalayo kasi yung pong aking in-laws, lahat ng aking mga in-laws, they are all idolatrous people. Even my, hip-hop. Yung aking hip-hop na doktora, napakabait po nun. Sobrang bait. Wala na talaga akong nakitang doktor na ganun kabait. Subalit hanggang sa siya ay mamatay, ang yakap-yakap na ay si Mama Mary. Hindi po kami tumigil ng pagsasabi sa kanya, pero kami na po ang kanyang pinigilan. Alisin niyo na po. Alisin niyo na ang inyong burden sa akin. Yun ang sabi niya kay Sister Beth. Ano pa ang magagawa mo doon? Alisin niyo na yung inyong burden sa akin. Sa iba niyo na lang. So ay ibig sabihin, talagang pinanindigan niya na. Now, the bottom line is, pagdating sa huli, ang Diyos naman ang magpapasya. Can you say amen? Amen. But then, kung ang tatanungin natin ay ang salita ng Diyos at tayo po ay nakasalig sa salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ang tatanungin, napakalaking kapahamakan ang kanyang pupuntahan. Amen?
At kung siya ay mapahamak, hindi na sisilin ng dugo kay Sister Wayne. Sapagkat hindi po tumigil si Sister Wayne ng pagsasabi sa kanila. Naalala mo, pagdating doon kay Maria, nagalit pa sa akin yung aming biyanas. Nagalit pa talaga sa akin. Buti na lang, nung bandang huli, mahal din niya si Brother Galo. Salamat sa Panginoon. Nung bandang huli, kay Brother Galo rin at kay Sister Wayne, ang aking biyena. At alam nyo, ito po ang isang bagay na dapat ay ginagawa natin. Kung minsan tayo kasi parang natatakot tayo. Hanggang ngayon kasi, takot pa rin tayo sa ating asawa. Takot tayo sa ating kapatid, sa ating mga nanay, sa ating mga tatay. Pero tandaan natin dito mga kapatid, na pagdating sa langit, walang ama, walang ina, walang asawa, walang anak, lahat tayo doon magkakapatid na lang. At kanya-kanya tayong kaligtasan. So napakalaki po ng responsibilidad nating mga Kristiyano na nakakilala sa tunay ng Diyos, because this is my God and I hope this is your God also. That our God is a spirit, He is omniscient, He is omnipotent. Yung ganyang kaalaman, saan ka pa? Sino ba ang iyong pangangaluan? Hindi ba? Kapag ang Diyos mo ay ganyan ang katangian, ikaw ba ay matatakot ba? Kahit saan ka pumunta? Di ba? For as long as you have the trust, you have the faith in your God, anywhere, kahit saan ka pumunta, wala kang katatakutan because you know, hindi kita, ano sabi sa kanyang salita, sa anumang paraan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. And that is my God. I hope that is my God in my life. How about you? Is that your God in your life? Now, sabi sa commandment ng ating Panginoon, dito po tayo nahuhulog. Okay, Mark chapter 12, verse 30. The greatest commandment, love God. Iibigin mo ang Diyos mo ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. At pagkatapos dinagdagan pa niya, Matthew chapter 6 verse 33. Dito lang mga kapatid, tapos na sana eh. Wala na tayong problema. Bakit? Anong sabi? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, sino ba ang Diyos mo sa buhay mo? Baka naman hanggang ngayon ang Diyos mo yung trabaho mo. Baka naman ang Diyos mo sa pagkakataon nito ay pera pa rin. Sapagkat pag sinabi natin Panginoon, Lord, kung sino yung pinapanginoan mo, yun talaga yung Panginoon mo. And yun ang pamunahin sa buhay mo. Question, is God your number one priority? Hello? Is God your number one priority? Can you answer that? Yes. Praise the Lord! Bakit hindi agad kayo makasagot? Alam ko na kung bakit. Alam niyo, nalulungkot ako eh. Tingnan niyo bilang natin. Napakaraming absent. If God is their number one priority, they will be here right now. Can you say amen? Anong mahalaga? Reunion? Anong mahalaga? Outing? Pamilya? Abel nga, sabihin niyo sa akin. Kaya lang kung minsan, tayo magaling lang sa puso. Oh, I love the Lord. I love the Lord. I'm sorry. Masaktan na nga ang masasaktan. But I have to tell this.
dito sa church. Meron tayong aircon, ang ganda ng ating iglesia, pero walang tao. Yung iba absent. I really hate this. Sa totoo lang. Hindi ako galit sa tao. Galit ako doon sa kanilang ginagawa. Sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, nasaan ka? Tell me. Bihirang-bihira po akong maging ganito. Because I was so excited to bring this topic. Who is God in my life? Yung bang Diyos ko na pinaglilingkuran, na siyang nagbigay sa akin, tumulong sa akin, nagpagaling sa akin. Pag ako'y may karamdaman siya, tinatawagan ko, pinagagaling ako. Pag ako'y nanalangin, yung lahat ng aming mga kahilingan, sinasagot niya. Pagkatapos, ipagpapalit mo ako, na dapat ako ang inuuna mo. Hanggang puso lang, wala sa puso. Di ba? Now, who is God in your life? In your heart? Right now, tell me. Is He your number one priority? Now, if He is your number one priority, then always, ipakita mo yan sa buhay mo. Hindi pwedeng salita lang. 2024 na po mga kapatid. Malapit nang matapos ang mundo. Malapit na ang end of the world. Kaya kailangan na natin mag-double time. Huwag tayong magpawardi-wardi. Alam niyo, doon lang sa greatest commandment, love God above all. Above all. Kaya lang hindi nagiging above all eh. Kung minsan talo ka pa rin ng partner mo, talo ka pa rin ng kaibigan mo. At diba? Huwag kayong mag-alala sapagkat kung minsan nangyayari din talaga sa atin yan. Pero hanggat maaari mga kapatid, kinakailangan talaga na iwasan natin yan. Ito nga palagi kong inihahalimbawa bigla kang may pumunta sa iyo, uy, ikaw yung ninong doon sa ano, ha? Punta ka doon sa ano, ikaw yung ninong sa Sunday, 9 o'clock. Ay, patay, Sunday, 9 o'clock. Pero mo yung service. Ay, hindi ba nila? Next Sunday na lang ako ate, minsan lang naman yung ninong na yan. O, di ba gano'n? Sabihin niyo sa akin, hindi. Nangyayari yan eh. Kasi mahalaga sa atin yung iba. Parang ayaw nating magtampo yung ating mga kaibigan, yung ating kumare, yung ating kumpare. Pero paano na kaya kung ang Diyos mo ang magtampo sa iyo? Paano na lang kung ang ating Diyos tingnan nyo? For in Him we live and move and have our being. Amen. Sa Kanya tayo nabubuhay. Anong bagay? Tumingin ka sa paligid mo, anong bagay? Meron yan, okay. Sa palagay ninyo, yung mga nag-donate ng mga nakikita natin dito, kung hindi kaya sa inibig ng Diyos, iibig din kaya sa Diyos. Di ba yung pag-ibig na yun, ang pagpapakita, na kaya mo talagang i-forsake ang maraming mga bagay for Him. Di ba? Kaya talagang, kung minsan, kaya natin magpuyat. Magpupuyat tayo, araw ng Sabado. Alam mo, linggo may gawain. Pagdating ng linggo, hirap na hirap bumangon. Kaya pagdating ng gawain, late na nga, inaantok pa. Diba? Praise the Lord! O meron sumisigod na doon. Kung mahal mo ang Diyos, alam mo na meron kang din sa Panginoon sa araw ng linggo, Sabado pa lang, naghanda na yung gamit mo. Nakahanda na yung susuotin mo, plansyado na. Pag-gising mo sa umaga, kung ikaw ay matagal maligo, maliligo ka na sa gabi. Para pag-gising mo
sa umaga, kukunin mo na yung damit mo, darating ka sa church, Lord, narito na po ako. Eto na po ako. Present po ako. Di ba? Nakakalungkot eh. Kasi sa totoo lang, I was really expecting na puno tayo ngayon. Ini-expect ko yan. Bakit? Abay, nakapost po yan. Salamat kay Brother Ted. Every time na mayroong improvement dito, nakapost yan. Pinapakita. Alam niyo, sobra-sobra ang pasasalamat ko sa mga taong nasa likod ng lahat ng yan. Yung mga tao na ibinigay yung kanilang panahon, yung kanilang oras para maayos yung ating electric meter, hindi po madali yun. Lalo na sa panahon ngayon. Biniyayaan na tayo ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid. Napakabalat ng ating iglesia. Alam niyo po ba yun? Napakabalat ng ating iglesia. Narito ang mga malaking talento. Marami tayong engineer dito. Marami tayong mga eksperto pagdating sa gadgets. Diba? Kaya-kaya nilang ayusin, pagandahin. Yun yung iba. Kapag ako yung nakakapanood kong minsan dun sa Facebook, nakikita ko yung ibang mga churches. Hindi maiwasan na talagang napupuri ko talaga ang Panginoon sa pagkat. Tingnan mo ito mga ito. Ang tagal na nito. Ang tagal na. Kami, ilang taon pa lang kami? 8 taon pa lang kami? 7 na taon na yun, magsisiyam. Pero tingnan niyo yung ating naabot. At ang dahilan dyan ay ang biyaya ng Diyos. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala tayong ganito. Can you say amen? Hindi po ba kayo natutuwa? Hindi po ba kayo excited na pagpunta ninyo rito sa church, pagka nagpuri, hindi nabubulangin yung kiligili? Dati pagka tayo nagpupuri, bumubula ang kiligili, pinagpapawisan talaga. Lalo na dito, napakainit. Ito, magsasummer na naman. Di ba? Pero ang Diyos natin kasi, alam yung ating pangangailangan. Sabi nga, alam niya. At isusupply niya talaga yung ating lahat ng mga pangangailangan. And sometimes, our wants. Tingnan niyo mga kapatid, di ba? Lord, bigyan mo naman ako ng sapatos. Yung Nike. O once na yun, pagka meron dagdag na gano'n. Di ba? Kailangan mo lang naman sapatos eh. Pagdating doon sa yung Nike. O one. Ang gusto ko yung may tatak. Di ba? Gusto ko yung, bigyan mo naman ako ng bagong damit. Yung may tatak. Ano ba ang kailangan natin? Damit lang naman. Pero ang one, yung gusto ko yung may tatak. Pero ibinibigay ng Diyos. Bakit? Totoo kasi yung kanyang salita eh. Ano sabi? Delight yourself in the Lord, and He will give you your heart's desire. Diba? Kaya nga kung tayo po ay talagang umiibig sa Panginoon, we should be rooted in His words. Napansin yung mga kapatid, meron akong silya ngayon dito. Sapagkat sumasakit na ang tuhod na nagdamig ko. At meron na akong binili silya para pagka ako'y ginaganahan sa pangangaral, pwede na akong maupo. Hindi ba malaking magpapala? Na kaya pa rin natin kahit isang oras tayo mag-usap ngayon. Diba? Hindi sasakit yung tuhod ko. Nasabi ko na nga ito sa inyo na pagka dito ay nagtagal ako na nakatayo, dusan-dusan na po ang inyong lingkod. Kasi pag yung aking tuhod ay matagal na nakauna, hindi ko maintindihan kung bakit ito yung napakahirap na ibalik ko. At pag ito na yung matagal na nakabalik ko, hindi ko rin malaman, napakahirap namang iuna. Ito po ang dahilan nun. Tumatanda na po talaga tayo. Huwag kayong mag-alala.
ipakilala na natin sa lahat kung sino ang Diyos sa buhay natin. At ito ay naiisa buhay na nating lahat. Amen? Pag natin doon sa ating theme, number 1, we connect to God. We must be rooted in His words. Amen. Rooted in His words. And then after, of course, ano ang sabi ko sa ating tema? Dapat tayong mga magkakapatid ay nag-iibigan, nagmamahalan. Kung merong saway, tanggapin mo ng may kaamuan. Can you say amen? Kapag ikaw ay sinasaway, tanggapin mo ng kaimuan, may kaamuan sapagkat sayo niya ng pag-ibig. Amen? We should connect to each other. Amen? Fitly join together. Because this is the church that God wants. Yun yung iglesia na gusto niyang balikan. Talagang sama-sama at sapagkat tayo ay konektado, each part is fitly joined together, then we connect ourselves into our loved ones, into our friends, to others, and we connect them to God. Yun po yung ating theme for this year. At pagtulong-tulungan natin gawin ang bagay na ito. Amen? Tayo pong lahat ito ngayon. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Who is God in my life? I hope itong katanungan nito mga kapatid ay nasagot na sa inyong mga isipan. Hallelujah. At sa pagkakataong ito, ibigay natin ang ating pangkarbombong pag-iisip sa ating Diyos. Hallelujah. Alalahanin natin ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung iisipin mo lang yung pinagsimulan mo at yung kinalalagyan mo ngayon, naniniwala ako na mararamdaman mo talaga yung sobra-sobrang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Isipin mo kung paano ka nagsimula at kung ano ka na ngayon. Lahat ng yan ay hindi dahilan sa iyong lakas, hindi dahilan sa iyong galing, hindi dahilan sapagkat ikaw ay masipag, hindi dahilan sapagkat ikaw ay matyaga. Ang lahat ng yan ay dahilan sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kaya naman, patuloy nating sambahin at pasalamatan ng ating Panginoon. Damahin natin ang Kaniyang pag-ibig, ang Kaniyang presensya sa oras na ito. Let us reminisce those times na sobra-sobra ang pangangailangan natin sa Kanya at hindi niya tayo pinagkaitan. Hallelujah. So naririto tayo ngayon. We have all the time. Nasa atin ang lahat ng pagkakataon upang ipahayag sa Diyos ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Let us proclaim His blessings. Hallelujah. Proclaim His goodness. Lahat ng Kanyang ginawa sa atin. At higit sa lahat, yung kaligtasan ng ating kaluluwa ay pinagkaloob niya sa atin. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag mong ikahiya ang bagay na yan. Kaya sinusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Hingi mo ng tawad lahat ng mga nagawa mo. Sapagkat sa nakaraang linggo, sa buong panahon, dumaan ang holidays, naniniwala ako. In one way or another, meron tayong nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos.
So we must ask forgiveness. Ang ating Diyos kailanman ay hindi nagtatakwil. Sino man sa Kanya ay lumalapit, ito ay malugod niyang tinatanggap. Hallelujah. At kapag kinumpisan natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Yan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Samantalahin natin ang pagkakataon, mga kapatid. We have all the time. Tuon mo ang iyong pag-iisip sa Panginoon. Kung meron ka dinaramdam, kung meron ka problema, ibigay mo lahat sa Diyos. Kung ikaw ay may karamdaman, hilingin mo ang kagalingan sa Kanya. At sigurado ako, ibibigay niya sa iyo ang kasagutan. Come on! Right now! Right now! Oh, yes, Lord. Sa kabutihan
Thank you, Lord. Nasa inyo na, nasa inyo na. Katotohanan sa kaya sa kids. Walang bibitaw. Nasa inyo na ang katotohanan ko. Nasa inyo ako, nasa inyo ako sa enjoy. Nasa inyo ako. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tinatawag ko po sa harapan ng ating mga ushers. Meron po tayong Holy Communion. At patuloy natin pakabanalin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. At hayaan natin na maging malinis tayo sa harapan ng ating Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, narito po sa ating harapan ang pinagputol-putol na tinapay at ang katas ng ubas na simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Dalangin po namin na paspasan mo ang lahat ng ito. Gawin mo po itong kalakasan sa bawat isang tatanggap. Huwag mong hayaan ito ay maging sumpa, Panginoon, bagkus gawin mong pagkawala. Sa pangalan namin, Panginoon Jesucristo. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus na gabing siya'y pagkanulo ay tumampot ng tinapay, at nang siya'y magpagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At ganyan din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisihan sa pag-aalala sa akin. Purihin, Panginoon. Dakilang Diyos among banal, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Alang-alang sa mga naulila ng kaibigan ni Sister Tina, si Kate Russell Gonzaga, na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan sa lahat ng kanyang mga naiwan. At ganoon din, O Diyos, hayaan mo na i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang kakailanganin hanggang sa madala nila sa huling hantungan ang kanilang mahal sa buhay. Panginoon, nawa ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang siyang igawad mo sa pamilyang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kami po'y nagtitiwala at umaasa sa iyong mayamang kahabagan. At sa pagkakataong ito, Panginoon, sa aming pagtatapos, muling naming pinasasalamatan ang mga salita na aming narinig. Salamat sa pagpapaalala, Panginoon, kung sino ka dapat sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na kung minsan kami ay nagkukulang, madalas ay nagkukulang sa iyo. Subalit, ikaw, Panginoon, ay napakayaman sa kahabagan. Sa kabila ng mga kakulangan, nandyan ka pa rin, Panginoon, upang kami ay alalayan, upang bigyan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nawa, O Diyos, sa lahat ng aming mga narinig sa umagang ito, magsilbing inspirasyon namin upang patuloy naming magawa ang mga bagay na ninanais mo para sa aming mga buhay. Sa paglilingkod namin sa iyo, sa aming kapwa, at sa lahat ng mga taong nangangailangan. O Diyos, maraming pong salamat. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo. Everybody say, Amen.
kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo naman lahat. Ay